Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Suspected drug lord Kerwin Espinosa ay dinetalya sa pagdinig ng Senado ang manoy pag-aabot niya ng drug money kay Senator Leila de Lima at sa dati nitong aide na si Ronnie Dayan. Ilang mga pulis na tumanggap ng protection money pinangalanan din. Mga pulis na umano'y protektor ng illegal drug operation ni Kerwin Espinosa irirekomendang alisin sa pwesto ng PNP Internal Affairs Service. Testigo na magpapatunay ng authenticity ng affidavit ni Kerwin, hawak na rin ng pulisya. Ika-7 taon ng Maguindanao Massacre ginugunita ngayong araw. Ngunit katarungan para sa mga biktima ng karumal-dumal na krimen nananatiling mailap. United Nations Special Rapporteur Agnes Callamard posibleng simula ng investigasyon sa umano'y kaso ng extrajudicial killing sa bansa sa unang bahagi ng 2017. Mag-iina patay 5 iba pa sugatan sa pagsabog sa pagawaan ng paputok sa Santa Maria, Bulacan. Iba't ibang bersyon ng number coding scheme upang mapaluwag ang trapiko ngayong holiday season inirekomenda sa IAC. Una sa ating mga balita ngayong Martes ng hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang babae na pinukpok ng bato ang kanyang ulo matapos silang mag-away ng kanyang live-in partner sa Bacolod City. Ito ang balita ni Lane Moreno. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang babae nagtamo ng sugat sa ulo matapos hampasin ang sarili ng bato pasado 10:00 kagabi sa Magsaysay Street, Bacolod City. Kinilala ang biktima na si Regine Fernandez, 25 anyos at residente ng Dumaguete City, Negros Oriental. Ayon sa ka-live-in partner nitong si Alan Hermano, dumalaw sa pinagtatrabahuan niyang construction site si Fernandez pero nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Sa sobrang galit, pinukpok ni Regine ang kanyang ulo ng bato na kaagad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue. Tumanggi na si Regine na magpadala sa ospital. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Sa ibang balita, dinetalye ng suspected drug lord na si Kerwin Espinosa sa pagdinig ng Senado ngayong araw ang kanyang drug operation sa Visayas. Inihayag rin ni Espinosa ang umano'y pagbibigay niya ng pera na aabot sa 8 milyong piso para sa kampanya ni Senator Leila de Lima. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Personal umanong inabot ni Kerwin Espinosa kay Senator Leila de Lima ang bahagi ng drug money na ambag niya para sa senatorial campaign ng senadora. Sa testimonya ni Espinosa sa pagdinig ng Senado tungkol sa pagkakapatay sa kanyang amang si Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr., kinumpirma niyang si de Lima ang isa sa mga binigyan niya ng pera kapalit ng pagbibigay ng proteksyon sa kanyang drug operation. Kwento ni Kerwin, ang kampo ni de Lima ang lumapit sa kanya at humingi ng donasyon para sa kampanya. Nung nag-usap kami ni Jaguar, sinabi din sa akin ni Jaguar na, pre, kailangan talaga ng pondo daw nila ni Ma'am Laila para sa 2000 election. Tapos ang inuutosan niya, yan driver bodyguard niya. So, nag-confirm naman sila sa akin na totoo na hindi ka talaga iiwan yan sa ere pag magkaroon ka ng problema. Magkahiwalay na 2 milyon at 1.7 million pesos anya ang una niyang inabot sa dating aide ni Senator de Lima na si Ronnie Dayan. Magkahiwalay na 2 milyon at 1.7 million pesos anya ang una niyang iniabot sa dating aide ni Senator Leila de Lima na si Ronnie Dayan sa isang mall sa Pasay City at sa isang dampa restaurant sa Macapagal Avenue noong October 2015. At bago umano magsimula ang kampanya ay humingi pa si de Lima ng 8 milyong piso. On second time na nagbigay na ako ng pera sa kanya, doon ko na siya tinanong kung sino ang pangalan niya. Sinabi niya sa akin sa second time na pagbigay ko ng pera, siya si Ronnie. Dahil si Ronnie Dayan lang ang kanyang kaharap sa bawat transaksyon, nagduda umano si Kerwin kung naiaabot kay de Lima ang pera.
Kaya hiniling niya kay Dayan na isama si De Lima sa susunod na transaksyon na isinagawa umano sa Baguio City noong November 19, 2015. Nang magharap sa Burnham Park, si Dayan pa umano mismo ang nagpakilala sa kanya kay De Lima. Sininyasan niya ako na lapit. So nung lumapit ako, sabi niya sa akin, nang narinig ko siya, sabi niya ni Ma'am, "Ma'am, si Batman." So yun, yung mangulang, tumingin ako kay Ma'am Laila. Nung pagtingin ko kay Ma'am Laila, yung mangulang siya sa akin. Kwento pa ni Espinosa, bumalik pa sila sa sasakyan at patago niyang inabot ang pera kay De Lima. Tinabi ko yung sasakyan ko sa Fortuner niya ni Ronnie. Inopen niya yung driver side niya. Inopen ko din yung slide ng Grandia ko. Inabot ko sa kanya yung pera na ang nilagyan ko, paper bag pa rin. Matapos ito ay nakipagkamay at nagpa-picture pa siya kay De Lima kasama ang kanyang pamilya. Hindi pa umano dito natapos ang pagbibigay ni Kerwin kay De Lima dahil may 2.3 million pesos pa siyang inabot kay Dayan bilang pagkumpleto sa 8 million pesos na hinihingi nila. Bagaman naroroon si De Lima sa pagdinig bilang miyembro ng Senate Justice Committee, tumanggi itong komprontahin si Kerwin. I categorically, firmly, and absolutely deny having known Mr. Kerwin Espinosa. I do not remember any instance or occasion of having met him. I categorically, firmly, and absolutely deny having received any money, any cash from Mr. Kerwin Espinosa, either directly or indirectly. Muli ring iginiit ng senadora na napilitan lang si Kerwin na tumistigo laban sa kanya. To me, that portion of his testimony is under gunpoint, under duress. May God forgive you for all your sins, and may God forgive you for all your lies about me. And I forgive you. Matapos ito, sunod na rin kinompronta si Kerwin ng ilang pang mga personalidad na pinangalanan ng kanyang ama sa Blue Book na umanay protektor ng iligal na droga. Tinanggi naman ni Kerwin na may transaksyon siya kina Leyte 3rd District Representative Vicente Veloso, Governor Dominic Petilla, Vice Governor Carlo Loreto, at maging kay Ormoc City Mayor Richard Gomez. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Iginiit rin ni Kerwin Espinosa na walang kinalaman ang kanyang ama na si Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. sa mga transaksyon ng iligal na droga sa bansa. Sinabi rin ni Kerwin na pineke ang pirma ng kanyang ama sa umano'y judicial affidavit nito. Mula sa Senado, nagbabalik si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Yes, magandang gabi sa iyo, Angela. Inabot ng 8 oras at hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin dito sa Senado ang kanilang pagdinig sa kaso ng pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. At ngayong araw ay humarap nga si Kerwin dito sa pagdinig. Sa kanyang testimonya kanina, Angela, ay idinitalye ni Kerwin Espinosa ang naging negosyo niya sa illegal na droga na nagsimula pa niya taong 2004. Kwento ni Kerwin Espinosa sa pagdinig ng Senado kanina, nagsimula siya sa pagbebenta ng 15 packs o sachet ng shabu na binibenta niya sa Cebu City. Ipinagpatuloy niya ang negosyong ito sa loob ng piitan matapos siyang mahuli ng mga polis. Aniya, nakakapagsagawa pa rin siya ng transaksyon sa loob ng kulungan dahil patuloy ang pagkuha niya ng supply ng shabu sa isang nangangalang Lovely Adam Impal habang may mga tao naman siya sa labas na nagbebenta naman sa Leyte. Na malipat anya siya sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City, sinubukan siyang i-recruit
ng mga big-time drug lords katulad nila Hubert Webb ng Sputnik Gang at ni Peter Ko. Lumaki pa niya ang kanya negosyo ng droga at kumita siya ng 5 milyong piso sa kada 10 kilo ng shabu na naibebenta niya anya sa Region 8, kabilang na dyan ang lugar ng Tacloban City, Baybay City at Maasin City sa Leyte. Habang nagbibigay ng testimonya kanina, naging emosyonal si Kerwin na napag-usapan ang kanyang ama na napatay sa kanyang selda sa Baybay City Jail noong November 4. Inamin ni Kerwin ang kanyang pagiging drug lord, pero inosente at walaan niyang kinalaman ang kanyang ama dito. Samantala, Angela, inimbitahan rin sa pagdinig si Byron Alcoba na isang reporter na itinuturo umano ng mga polis na nakakita sa panlalaban umano ni Rolando Espinosa habang hinahainan siya ng search warrant sa kanyang selda. Pero ayon kay Alcoba kanina, hindi niya alam ang nangyari dahil patay na umano si Espinosa nang pinapasok siya sa loob ng Baybay City Jail. Sinabi naman ng warden ng piitan na si Homobono Badillion na wala rin siya sa kulungan nang dumating ang kampo ng PNP CIDG. Pero ayon anya sa mga jail guards, patay na si Espinosa sa loob ng kanyang selda nang ihain nila ang search warrant. Angela, ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay halatang premeditated o planado umano yung pagkakapatay kay Mayor Espinosa. At ayon sa kanya, maaring 3 or 4 dun sa mga polis na naghain ng search warrant ang nasa likod o may pakana nitong pagpaslang kay Mayor Espinosa. Samantala, sabi rin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre kanina sa ambush interview, maaring isa ilalim nila sa Witness Protection Program si Kerwin Espinosa dahil sa mga isiniwalat niyang mga nalalaman niya sa illegal drug trade dito sa Pilipinas. Nanghihinayang niya siya na hindi nagtanong si Senator Laila de Lima kanina sa testigo na si Kerwin. Ito anya ang pagkakataon ng senadora na depensahan ang kanyang sarili kung totoong walang basihan ang alegasyon sa kanya ni Kerwin Espinosa. Angela? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancho, live na nagulat mula sa Senado. Pinangalanan naman ni Kerwin Espinosa sa Senate Committee hearing ang ilang mga pulis na di umanay tumatanggap ng pera mula sa illegal drug trade, maging ang mga pulis na umanay may kinalaman sa pagkakapaslang sa kanyang ama na si Albuera Mayor Rolando Espinosa. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Aiko Miguel live. Yes, Aiko. Magandang gabi, Angela. Pinangalanan na nga ni Kerwin Espinosa ang mga pulis na tumanggap ng drug money o mga tinatawag na SOP o protection money mula sa mga benta o sa mga kita sa pinagbentahan ng iligal na droga. Ilan sa mga pinangalanan ni Espinosa sina General Dolina, ang dating Regional Director sa Region 8, Albuera Municipal Police Chief Inspector Jovi Espinido, Police Superintendent Marvin Marcos, ang dating CIDG Chief ng Region 8, Chief Inspector Vicente Luot, Chief Inspector Leo Laraga at ilan pang opisyal ng PNP. Yung natatanggap, yung mga naka-SOP sa akin na mga pulis o payola, patuloy yung natatanggap nila simula nung 2012, sila si Sir Matera, sila si Major Abordo, Sir Chowa. Ayon pa kay Espinosa, Superintendent Marcos ay tumanggap din ng drug money para sa kampanya ng kanyang asawa na tatakbo noon na Vice Mayor sa Pastrana. Naging emosyonal si Espinosa nang sinabi niyang wala ring kinalaman ang napaslang ni si Albuera Mayor Rolando Espinosa na kanyang ama sa illegal drug trade at idinawit lang anya ito ni Police Chief Inspector Jovi Espinido, ang Albuera Municipal Police Chief Inspector. Nilinaw din ni PNP Chief Bato de la Rosa na nirelieve sa mga pwesto ang mga nasabing opisyal ng PNP hanggat sila ay iniimbestigahan. Hindi pa suspended, relieve lang. Relieve, reassigned. Wala silang hinahawakan na pwesto, kundi floating sila para lang maimbestigahan. Yan lang status nila. Hindi ba ipit, kundi I don't want that may comment. Kahit na personal view ko lang yan is makaka-apekto sa ongoing investigation. Naging emosyonal din si PNP Chief Bato de la Rosa dahil sa pagkadismaya sa mga opisyal na tumanggap ng drug money base sa mga pahayag ni Kerwin Espinosa. Nagulat kasi kasama siya doon sa siyang agresibo sa anti-drug operation natin doon sa Region 8. Like for example, ito nangyari kay Chief Inspector Jovi Espinido. Niligay ko siya doon as Chief of Police sa Albuera because buong paniwala ko
kahit hindi ko siya personally kilala, buong paniwala ko na he will be my talagang siyang mapagkatiwalaan ko sa instructions na binigay ng Presidente na we will fight to the last yung we will really fight drugs. Pinapasa Diyos ko na yung sitwasyon namin sa PNP. If you survive playboard in the academy sa PMA, you will survive the world. Hindi kita iwan sa laban nito. I will be with you. Protect until no matter what. Angela, ongoing pa rin ngayon ang pagdinig kaugnay ng operasyon ng pamamahagi ng payola o yung tinatawag na SOP o drug money na tinatanggap ng mga pulis na dawit o sangkot doon sa mga illegal drug trade na mga binanggit naman na pangalan ni Kerwin Espinosa ngayong araw. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, live na nag-ulat mula sa Senado. Irerekomenda naman ng Philippine National Police Internal Affairs Office o PNP-IAS na maalis sa pwesto ang mga pulis na direktang pinangalanan ni Kerwin Espinosa na umunoy tumatanggap ng protection money. Sinabi rin ng PNP-IAS na may hawak silang testigo na magpapatunay sa authenticity ng affidavit na suspected drug lord laban sa ilang pulis. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nilalaman ang affidavit ni Kerwin Espinosa sa mga pahayag ng dalawang pulis na hawak ngayon ng PNP Internal Affairs Service na nagtuturo sa iba pang pulis na sangkot at nakikinabang umano sa illegal drug trade. Ayon kay PNP-IAS Deputy Inspector General, Police Chief Superintendent Leo Angelo Leoterio, ang mga pulis na pinangalanan ni Kerwin ay kapareho rin ng inireport sa kanila ng dalawang witness na kabilang sa narcolist ni President Rodrigo Duterte. The story that he has been telling us and on our record when we heard about what Kerwin Espinosa is saying now are corroborative. So may fit yung kanyang sinasabi sa amin. At saka yung narinig namin na statements ngayon. Sinabi ni Leoterio na agad nilang irerekomenda na maalis sa pwesto ang mga pulis na binanggit sa affidavit ni Kerwin at agad na mailipat sa Personnel Holding and Accounting Unit o PHAU habang isinasagawa ang investigasyon. Kung mapatutunayang nagkasala, ay agad na silang tatanggalin sa serbisyo. I will recommend that they be dismissed from the service. And I will assist the CIDJ in filing criminal cases against these people. Kabilang sa mga pulis na nabanggit ni Kerwin na sangkot at protektor umano sa illegal drug trade ay sina Police Superintendent Marvin Marcos, Police Chief Inspector Leo Laraga at iba pang sangkot rin sa pagpaslang sa kanyang ama na si Albuera Mayor Rolando Espinosa sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail. Binibigyan ang mga ito ng hanggang 1 linggo upang magsumite ng kanilang counter affidavit bago sila isalang sa summary hearing. Even if they do not attend, I can proceed with my summary hearing ex parte. And then I will come up with my with the decisions based on the available documents. Kung hindi makikipagtulungan sa investigasyon ang mga inaakusahang pulis, ay posible silang kasuhan ng insubordination bukod pa sa grave misconduct na maaari nilang ikatanggal agad sa serbisyo. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Susunod sa ito ang balita. Ika-7 taon ng Maguindanao Massacre ginugunita ngayong araw. Ngunit katarungan para sa mga biktima ng karumal-dumal na krimen nananatiling mailap. United Nations Special Rapporteur Agnes Callamard posibleng simula ng investigasyon sa umano'y kaso ng extrajudicial killing sa bansa sa unang bahagi ng 2017. Target ni United Nations o UN Special Rapporteur on Extrajudicial and Summary Executions na si Agnes Callamard na magsagawa ng joint fact-finding visit hinggil sa mga kaso ng pagpatay sa Pilipinas sa unang bahagi ng 2017. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Posibleng sa susunod na taon na bibisita sa bansa si UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions Dr. Agnes Callamard upang imbestigahan ang mga isyong may kinalaman sa pangangalaga sa karapatang pantao at karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan. Kaugnay din ito ng maigting na pagpapatupad ng anti-drug campaign ni Pangulong Rodrigo Duterte at pagtaas ng bilang ng mga napapatay sa bansa batay sa nakarating na ulat sa United Nations Human Rights Council. Batay sa briefing note na inilathala sa UNHR webpage, humiling ang mga Special Rapporteurs na sila Dr. Callamard at UN Special Rapporteur on Health Denius Puras ng isang joint visit sa Pilipinas sa unang bahagi ng 2017. Makikipagpulong sila sa government officials, NGOs, international at regional organizations, mga biktima, detainees at media. Karaniwang tumatagal ng 2 linggo ang pagbisita ng UN Special Rapporteur at bawat taon, 2 bansa ang kanilang dinadalaw. Ngunit paglilinaw ng UN, hindi layo ng fact-finding visit na magsampa ng kaso o hatulan ng sinuman kundi ang mag-ulat lamang sa United Nations Human Rights Council ng kanilang findings at recommendations. Samantala, sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na ang kahilingan sa pagkakaroon ng freedom of movement, security at non-reprisal sa mga bibisitang UN Special Rapporteur sa bansa ay kabilang sa pagkakasundo ang terms of reference ng Presidential Human Rights Committee Secretariat at panig ng UN. Kaya maaga pa anyang sabihin na tiyak na ang pagbisita ni Callamard sa bansa sa unang bahagi ng 2017. At this time, parang premature pa, no? Na sabihin na natin matutuloy nga sa first quarter of 2017 yung pagbisita. Depende yun kung magkakasundo tayo dun sa terms of reference ng country visit. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Manila. Nire-review na ng Department of Justice o DOJ ang rekomendasyon na bigyan ng parol ang 55 mga bilanggo sa darating na Disyembre. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. 55 mga bilanggo ang posibleng mabigyan ng parole at makalaya na ngayong Disyembre. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon, inihayag ng Department of Justice na nagsumite na ang Board of Pardons and Parole ng listahan ng mga kwalipikadong bilanggo. Nitong Huwebes lamang, sinabi ni Pangulong Duterte na nais niyang bigyan ng executive clemency ang matatandang mga bilanggo 80 taong gulang pataas. So, pinapalabi ko sa technical ng DOJ yan kung pwede na. So ito po, finorward na sa inyo yung list na yun. Okay, so after finalizing by process, pag si BPP nag-recommend na yun, most likely, tapos na yung documentation yan. Yes. So it's just a matter of time na i-release na lang din sila. Maaari ding mag-apply ng parole ang mga bilanggo kung sa tingin nila ay kwalipikado na sila. Tinatapos na rin ng Bureau of Corrections ang single carpeta system kung saan pwede nang i-monitor ng mga bilanggo ang computation ng kanilang sentensya. Gusto namin mangyari, parang may kiosk dun sa Bilibid, sila mismo kaya nilang pwede sila mag-inquire doon. Mag-inquire. Pwede nilang i-check. Kung ilan pang tao ng kaya nilang bunuin. Or kung qualified na ba sila. Bukod sa problema sa congestion, tututukan din ng opisyal ang rehabilitasyon ng mga bilanggo na sa halip na makapagbagong buhay ay nasasangkot pa sa iligal na gawain. Matatanda ang ilan sa mga big-time drug lords sa Bilibid na tumistigo sa pagdinig sa Kongreso ay nahatulan lamang sa ibang kaso gaya ng pagpatay, kidnapping at carnapping. Sa tingin ho ba ninyo nangyayari ho, nako-correct? Kasi parang ayos yung correction mo mula sa pagiging drug addict, drug lord ka na ngayon. Parang gano'n. May PhD na. Yung mga bidwon pumasok ka ng robbery ka, paglabas mo, ka na may PhD. May doctorate degree na drug trafficking. Nakikita nyo ba na nasuserve niya yung mismong pangalan niya, Bureau of Corrections? Sa ngayon, kung the way it looks like, parang hindi. Kaya nga, isa sa mga ang gusto kong tutukan yung talagang reformation aspect. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Ginawaran ngayong araw ng Armed Forces of the Philippines ng pabuya ang nagsilbing informants upang matugis ang Abu Sayyaf group members. Mula sa Camp Aguinaldo, ito ang balita ni Brian De Paz live. Yes, Brian, go ahead. Yes, magandang gabi. Binigyan ng reward ng Armed Forces of the Philippines ang 2 informant na nagturo upang matugis ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf Group.
Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya ang pagbibigay ng 5.3 million pesos sa isang informant na nagturo kay ASG sub-leader si Hata Mualam Lapip alias si Hata Lapip, Katatang at Tatang. Nasa 600,000 pesos naman ang reward na ibinigay sa pangalawang informante na nagturo sa ASG member na si Suhud Yakan. Nagsimula ang pagbibigay ng reward system noong June 12, 2001 ng AFP. Hindi na binanggit ang pagkakakilanlan ng mga informante at nakatakip ang mga mukha nito nang tanggapin ng pabuya mula sa AFP. Samantala nagpaunlak ng press conference si AFP Chief of Staff Visaya at sinagot ang issue ng Marcos Burial. Ayon kay General Visaya, walang sabwatan, walang illegal na ginawa ang AFP sa pribadong paglilibing kay dating Presidente Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Nakahanda ang AFP na harapin sa korte ang mga nag-aakusa sa kanila. Anya matagal nang alam ng lahat ang pagnanais ng pamilya Marcos na ilibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Subalit, hinihintay lang ang desisyon ng Korte Suprema kamakailan. Dagdag pa ni General Visaya, call ng pamilya Marcos kung kailan ililibing doon ang dating Pangulo matapos na ilabas ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Nanawagan ng AFP na magtiwala ang publiko sa kanila dahil kahit sino sa kanila ay tinutulungan gaya ng pagrerespeto sa hiling ng pamilya Marcos. Samantala, iniulat rin ni General Visaya na binawasan na ang joint military exercises sa pagitan ng Estados Unidos mula sa kasalukuyang 260. Ayon sa AFP Chief, nirerespeto naman ang kanilang counterpart ang ganitong pagbabago kung saan 5 military exercises ang inalis kabilang ng 5. Ayon kay General Visaya, sa December 7 ay magkakaroon ng turnover ceremony kandidato ng AFP dahil sa December 8 na siya magre-retiro. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Brian De Paz, live na nag-ulat mula sa Camp Aguinaldo. And for the news abroad, Costa Rica and Nicaragua prepare to evacuate thousands of people as Storm Otto becomes a hurricane and threatens to barrel down on Central America. RC Reyes reports. Este martes, la tormenta Otto se convirtió en huracán frente a la costa caribeña de Nicaragua y se espera con mayor intensidad en los próximos días. Ahora con vientos huracanados, la tormenta se ha dirigido a varios países, por lo que se están emitiendo advertencias a Costa Rica y Nicaragua para que se preparen a evacuar a miles de personas de la costa caribe, donde se espera que la tormenta haga presencia el jueves. El gobierno de Costa Rica ordenó la evacuación de 4,000 personas en la parte norte del litoral caribeño. Los residentes comenzaron a ser trasladados por mar y aire a zonas seguras. La fuerza pública lo anunciará ahora, está lista para hacer una operación de seguridad y blindar todas las zonas en donde haya evacuación completa. Tenemos más de 500 oficiales en la zona para garantizar la seguridad de bienes y personas y tomaremos todas las disposiciones del caso para que no haya ni saqueos ni daños a las casas que requieran ser evacuadas. Otros gobiernos centroamericanos también han emitido advertencias sobre la tormenta inminente, especialmente teniendo en cuenta la posibilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra en las regiones más montañosas. En octubre, el huracán Matthew dejó más de 1,000 muertos y millones de dólares en pérdidas al pasar por el Caribe, especialmente en Haití, donde golpeó con vientos de 230 kilómetros por hora. Arce Reyes, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. Meanwhile, in the U.S., some analysts say Donald Trump's announcement on America's withdrawal from the Trans-Pacific Partnership will hurt the ability of the U.S. to negotiate trade deals in the future and might impact American companies in different sectors. Calvin Manaig has the details. An ambitious Asia-Pacific trade pact linking the United States and 11 countries lay in tatters on Tuesday after U.S.-elect Donald Trump said he would kill the deal on his first day in office on January 20. Trump has pledged to withdraw trade deals to win back American jobs and has threatened Mexico and China with punitive tariffs in a move that some economists have warned could spark a trade war that threatens to roll back decades of liberalization.
It hasn't been ratified through the Congress yet, so I think the timing is right if your perspective is wanting to stop the deal from happening before the Congress has an opportunity to move forward with it, potentially in the lame duck session this winter. Nicholas Consoneri, Senior Director of Asia of FTI Consulting in New York, cautioned that withdrawing from the deal will have ramifications in the future. This absolutely is a little bit of a loss of legitimacy for the U.S., given that, this was a U.S.-led agreement, negotiating with the other 11 member countries for a number of years now. You look at U.S. technology firms, you look at U.S. agriculture firms, U.S. manufacturing. Obviously, those are sectors that were perceived to be big beneficiaries of the agreement. The Trans-Pacific Partnership, a signature diplomatic initiative of Democratic President Barack Obama, was intended to lower tariff barriers in countries that accounted for 40% of the world economy, as well as providing a bulwark against China. Japan and Australia, Washington's closest allies in Asia, pledged after Trump's announcement to push ahead without the United States, although removing the largest market for goods and services would shrink it dramatically. Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, Los Angeles, USA. And in Germany, Lufthansa pilots began a 2-day strike on Wednesday, grounding hundreds of flights in a bid to increase pressure on management in a long-running pay dispute. The pilots' union initially called a walkout for 24 hours, but after 2 courts rejected attempts by Lufthansa to halt the strike, the union extended it for a further 24 hours until Friday. 876 of roughly 3,000 flights scheduled for Wednesday were canceled due to the strike, affecting about 100,000 passengers. The union strike is the 14th to hit the airline in its row with the Vereinigung Cockpit Union. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Taon na ang nakalipas mula na mangyari ang Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon, hustisya pa rin ang isinisigaw ng mga kaanak ng mga biktima ng karumal-dumal na krimen. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Ginugunita ngayong araw ang ika-7 taon ng Maguindanao Massacre kung saan 58 ang nasawi, kabilang ang 32 mga mamamahayag. Sa tinagal-tagal ng pagliliti sa kaso, wala pa ring nahahatulan isa man sa mga akusado. Sa pinakahuling ulat ng Quezon City Regional Trial Court Branch 221, natapos na lahat ng bail hearing at tanging si Andal Ampatuan Jr. na lamang ang may nakabinbing bail petition. Tapos na ring magpresenta ng ebidensya ang prosekusyon laban sa mahigit 100 akusado. Sa darating na Enero, sisimulan na ng karamihan sa mga akusado na magpresenta ng ebidensya. Pagkatapos nito ay magdedesisyon na ang korte sa mga kaso. Kanina, muling nanawagan ng hustisya ang mga kaanak ng mga biktima. Kung sino pa naman yung pumatay na nasa gobyerno, sila po ang gobyerno po ang may responsibilidad na kami ay mabigyan ng compensation. Sana po, sa panahon ngayon ng bagong DOJ Secretary, sana po, bago matatapos ang kanyang term, makukuha namin ang hustisya. Inaano ko po ang ating mahal na Pangulo. Alam kong matapang po siya. Sana mabigyan po ng hustisya ang aming mahal sa buhay. Hangad nilang mapabilis ang pagliliti sa kaso at agad nang mahatulan ang mga akusado. Sana hindi na umabot sa susunod na taon na babalik ulit kami dito para manawagan ng hustisya. Yung challenge natin dun sa gobyerno ni Duterte na magkaroon talaga ng conviction dito sa kaso na to. Nangako naman ang DOJ na gagawin ang lahat upang makamit na ang inaasam na hustisya para sa mga biktima. Samantala, sa kabila naman ang pambabatikos ng Pangulo sa media, wala pang naitatalang napatay na mamamahayag sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Isinusulong din ng kanyang administrasyon na bumuo ng Presidential Task Force na mangangalaga sa seguridad ng mga kawani ng media. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.
nagimbal ang sambayanang Pilipino nang mapaulat ang pagkakapaslang sa mahigit 50 individual sa isang pagkakataon lamang noong 23 ng Nobyembre 2009 sa Maguindanao. Ating balikan ang ilan sa mga mahalagang pangyayari sa kaso ng Maguindanao Massacre sa loob ng 7 taon sa ulat ni Grace Casin. November 23, 2009 nang mangyari ang karumal-dumal na Maguindanao Massacre. 57 ang napatay sa Sitio Masalay, Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao. 32 dito ay pawang mga miyembro ng media. 3 araw ang lumipas, agad inaresto si Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. at anak nitong si Zaldi Ampatuan at 9 na miyembro ng Ampatuan Clan. Sila ang sinasabing pangunahing suspect sa krimen. Multiple murder charges din ang inihain laban sa 100 miyembro ng Civilian Volunteer Organization ng Ampatuan Clan. Bago matapos ang taong 2009 na iraffle kay Quezon City RTC Branch 221 Judge Jocelyn Solis Reyes ang kaso. March 2010, dinismiss ng QC-RTC ang rebellion case laban kina Ampatuan Sr. at 7 iba pa dahil sa kawalan umano ng matibay na ebidensya. Buwan ng Agosto nang simula ng QC-RTC ang paglilitis laban sa 200 akusado. September 2010 nang umamin ng kasambahay ng mga Ampatuan na si Lucmudin Salyao na pinlano ng mga ito ang massacre habang sila ay naghahapunan gabi ng November 17, 2009. Sa unang anibersaryo ng Maguindanao Massacre, ipinangako ni dating Pangulong Noynoy Aquino na bibigyang prioridad ang kaso sa kanyang termino. May 2011, hindi pinagbigyan ng korte ang hiling ni Ampatuan Sr. na isailalim sa hospital arrest. June 1, naghain ng not guilty plea ang matandang Ampatuan bilang mastermind sa Maguindanao Massacre. Sa ikalawang anibersaryo ng kaso, nanawagan ang mga kaanak ng biktima para mapabilis ang pag-usad ng kaso. July 2012, sinabi ni Judge Solis Reyes na target nilang marisolba ang kaso bago matapos ang termino ni Pangulong Aquino. Nang buwan ding iyon, ibinilang ng DOJ ang photojournalist na si Reynaldo Momay bilang ika-58 biktima ng massacre. Sa ikatlong taon ng Maguindanao Massacre, kinundina ng mga kaanak ng biktima ang gobyerno sa napakabagal na pag-usad ng kaso. February 2013, tumayong state witness ang akusadong si Sukarno Badal, ang dating vice mayor ng Sultan sa Barongis, Maguindanao. Sa kasagsagan ng kaso, 6 sa Ampatuan Clan ang nanalo noong May election sa Maguindanao. June 25, lumutang ang balitang inurong umano ng 14 na kaanak ng biktima ng massacre ang kaso, kapalit umano ng 50 milyong piso. Sa ika-4 na taon ng Maguindanao Massacre, 88 pa sa 176 na akusado ang at-large o nakakalaya, habang 7 sa mga Ampatuan ang nasampahanan ng multiple murder case. Sa kasagsagan ng pagdinig ng kaso noong 2014, nagbitiw ang mga abogado ng mga Ampatuan at bago ang ika-5 taon ng massacre, pinayagan ng QC-RTC na magpiyansa ang 17 pulis sa halagang 11.6 million para sa 58 counts ng murder. Sa pagpasok ng taong 2015, binawian ng buhay ang matandang Ampatuan dahil sa liver cancer. Wala pa ni isa sa 177 mga akusado ang nakonvict sa pagpatay sa 58 katao. Ngayong 2016, naresolba na ang lahat ng bail petitions maliban sa petisyon ni Andal Ampatuan Jr. Nagpapatuloy naman ang trial proper ng kaso. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines. 7 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Iba't ibang bersyon ng number coding scheme upang mapaluwag ang trapiko ngayong holiday season inirekomenda sa IAC. Isa ng ganap na bagyo ang Low Pressure Area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Alamin natin ang latest lagay ng panahon mula kay Ray Pilayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, maglalandfall ba o tatama ba itong Marse sa bansa?
Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. Ang sinasabi ng Pag-asa, maaaring bukas ng hapon ay posibleng tumama o maglandfall itong bagyong si Marce sa may area ng Caraga Region at dadaan sa may area ng Visayas at mag-i-exit dyan sa may area ng Mimaropa papunta dyan sa may West Philippine Sea. At posible na magdulot ito ng malakas na mga pagulan sa mga dadaanang lugar. Kaya ngayon pa lamang ay nagbabala na po ang Pag-asa dahil may mga lugar na itinaas ang babala ng bagyo, Atty. Reggie. Sige, Ray, bigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa magdamag. Narito po maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong tinatawag natin na bagyong si Marce, nasa distansyang 420 km sa may silangan po yan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At taglay po nito lakas ng hangin na 45 km kada oras at yung pagbugso ay aabot po sa 55 kph. Kumikilos po ito west-northwest sa bilis po na 17 km kada oras. Nakataas po ngayon ang signal number 1 dyan po sa may area ng Southern Leyte, Bohol, Siquijor, Surigao del Norte at Surigao del Sur, Dinagat Island, Agusan del Norte and Sur at dyan po sa may area ng Misamis Oriental kasama na po sa Camiguin. Ayon po sa Pag-asa, sa mga lugar po na yan makakaranas po ng mga pagulan at pagbugso ng hangin sa loob po ng 36 na oras. Mira din po ngayon yung northeast monsoon ng amihan nakaka-apekto sa may area ng Northern Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Palawan makakaranas po ng light to moderate rain, samantalang sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas naman po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. 32 sa Tuigaraw, gayon din po sa may area ng Puerto Princesa City sa Palawan. Pero sa Baguio po, 15 to 24 degrees Celsius. Expect po natin ang malakas na mga pagulan sa may Eastern Visayas. Makakaranas po dyan, posibleng makaranas po ng mga landslide and flash floods. Ayon po sa Pag-asa, binabalaan po ang mga residente sa mga nasabing lugar. The rest of Visayas, makakaranas naman po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog with light to moderate rain. Sa Iloilo City, maaari pong mabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. 30 sa Metro Cebu, gayon din po sa may area ng Tacloban City. Yung Caraga at Davao Region sa Mindanao, makakaranas nga po dyan ng hanggang sa malakas na mga pag-ulan na posibleng magdulot din ng pagbaha at landslide. Light to moderate rains ang in-expect naman po sa nalabing bahagi ng Mindanao. Sa Cagayan de Oro City at Metro Davao, maaari pong umabot naman sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature at 32 sa may area po ng Zamboanga City. Samantala, ang atin pong sunrise, 6:01 a.m. at naman pong sunset, 5:24 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa India. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Alamin rin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Monok Son live. Mon, traffic na ba dyan? Magandang gabi, Atty. Reg. Tumutukod na muli itong area ng EDSA Quezon Avenue Service Road at kaya lumilikha ito ng traffic hanggang dyan sa may area naman natin sa may UNTV EDSA PhilAmp. Narito ang sitwasyon ng traffic. Yung southbound din ng EDSA na kanina ay medyo nagiging mabigat ay maluwag na ngayon, particularly itong EDSA Quezon Avenue flyover. Subalit, itong service road papunta dyan sa may Quezon Avenue at southbound lane ng EDSA ay tumutukod na hanggang dito sa may area ng Philippine Women's University. At ang nagiging dahilan din ng traffic minsan ay yung kawalan ng disiplina ng ating mga motorista. Kung makikita mo, itong dalawang lane lang sana ay may insert itong mga sasakyan at pilit na pumapasok papunta dyan sa may service road ng EDSA Quezon Avenue. Kaya medyo nagkakaroon naman ng kaunting traffic congestion dito sa area na ito. Silipin natin ang ilang mga live points natin sa Metro Manila. Unahin natin ang EDSA Bagong Barrio. Sa mga papunta po ng monumento na dadaan po dyan sa may area ng Balintawak at EDSA Bagong Barrio, light traffic po tayo sa oras na ito, habang yung mga papunta po ng Balintawak going to Muñoz o southbound lane ng EDSA Bagong Barrio, moderate traffic po tayo sa area na yan. Silipin naman natin ang area sa Maynila, particularly Espanya Blumentritt. Sa mga pupunta po ng Espanya Blumentritt to Welcome Rotunda, moderate traffic po tayo dyan sa oras na ito, habang yung Espanya Blumentritt naman papunta po ng UST at sa may Moraita, moderate traffic din po sa lugar na yan.
Paalala po sa ating mga kababayan, hanggang mamayang alas 8 pa po ang number coding. Lahat po ng sasakyan na plate number nagtatapos sa 5 at 6. Bawal po sa malansangan ng Metro Manila. Yan po ating traffic update. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat po, Nokson. Nagulat ng live mula sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Iba't ibang bersyon ng number coding scheme ang inirekomenda sa Interagency Council on Traffic upang maibsan ang mabigat na traffic pagpasok ng holiday season. Nagbabalik si Monokson. Pinamamadali ng Kongreso sa Interagency Council on Traffic kung ano ang pinakamabisang number coding scheme na maaaring ipatupad ngayong holiday season. Iba't ibang bersyon ang inirekomenda sa IAC. Sa 3-digit coding, 3 numero ang bawal kada araw sa loob ng isang linggo. Subalit, problemado ang IAC dahil may mga numero gaya ng number 1 na 3 beses ipagbabawal sa kalsada. Ang isang bersyon ay pananatilihin ang kasalukuyang sistema. Subalit, ipagbabawal ang number 3, 5, 7, 9 at 1 sa EDSA mula Lunes hanggang Biyernes. Ang problema naman dito, ang mga naturang number lamang ang 2 beses ipagbabawal sa EDSA, habang ang 2, 4, 6 at 8 ay 1 beses lamang. Ang isang bersyon ay ang 4-digit coding. 4 na numero kada araw ang ipagbabawal sa mga pangunahing lansangan hanggang Sabado. Lahat ng numero ay 2 beses ipagbabawal sa kalsada sa loob ng 6 na araw. Ayon sa Kongreso at sa IAC, lahat ng ito ay pag-aaralan pa. Ginagawa namin ng paraan lahat ng pwede makita para maibsan ho yung traffic. May sakripisyo tayong lahat, talagang naiintindihan ho namin yon. Mingi kami ng paunawa pero talagang titignan ho natin lahat yan. Tumutol naman ang grupo ng mga motorista, ayusin muna daw ang public transport. Pwede mong sabihin niya ngayon sa publiko na okay, may mga sasakyan, huwag na kayong gumamit sa sasakyan dahil meron tayong public utility na maaasahan. Yun nga ang wala eh. Bukas ay magpupulong ang buong Metro Manila Council na binubuo ng mga mayors upang pag-usapan at aprubahan kung anong sistemang ipapatupad ngayong holiday season na patas at paborable sa lahat. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. 3 ang nasawi at 5 naman ang nasugatan sa nangyaring pagsabog sa isang pagawaan ng paputok sa Santa Maria, Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Patay ang isang babae at 2 nitong anak matapos sumabog ang isang pagawaan ng paputok sa Santa Maria, Bulacan kaninang alas 9:15 ng umaga. Natupok sa sunog ang AA Firecracker Manufacturing sa Sitio Bangka-Bangka, Barangay Pulong Buhangin na pagmamay-ari ng isang Wilfredo Alonso. Damay rin sa sunog ang 4 pang kalapit na bahay. Agad nasawi sa insidente ang magkapatid na Ashley Mayo, 2 taong gulang, at Briley Mayo, 5 taong gulang. Habang namatay naman sa ospital ang kanilang ina na si Mary Grace, 28 years old, dahil sa tinamong matinding pinsala sa katawan. Nabatid na stay-in na empleyado si Mary Grace sa naturang pagawaan at naglalaro ang kanilang anak sa lugar nang mangyari ang insidente. Pagawaan po ito ng paputok at residence na rin ng siyang may-ari. Sa mga paglabag na maaari nating makita, hindi po dapat yan. 5 rin ang nasugatan sa insidente at isa rito ang nasa seryosong kondisyon. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog sa spark mula sa ginagawang quitis at mabilis na kumalat sa iba pang nakaimbak na paputok. Sa pamamagitan ng quitis na nilalagyan ng butas at nilalagyan ng chemical, nilalagyan ng explosive, doon po nagsimula ang pag-spark. Sa dahilan, kung ano ang naging dahilan nun, hindi po ang sigarilyo. Yung ginagawa ni Marvin, tumalsik sa ginagawa ko, ay gumagawa ako ng mismong bomb, yung sumasabog. Biglang dumami sa akin, sumabog na rin lang ginagawa ko, dumapa na lang ako. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang may-ari ng pagawaan ng paputok habang patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. At karing kay katamong balitang PROMD. Sinira na ng Department of Trade and Industry ng Pampanga deng substandard na dekorasyon at Christmas lights ang makiulagang mahigit 300,000 pesos. Ining balita ng Joshua Antonio.
At syuking nga doon dala nakaunra din substandard at dekorasyon at panyuluting sinira ng DTI Kim Pampanga. Alam makalagay ang import commodity clearance o ICC stickers kareti at patunay at dinalan larete king safety test at may pasar king standard. Confiscate po ito sa ating mga major trading center, meaning sa San Fernando at po sa Angeles City. Ipaganakana ng DTI karing consumer sa salilamo karing produkto aprobado ng DTI bang asigurado ligtas at makaligpang larete king standard. May bahagi natin sa publiko na huwag silang bumili ng ganitong mga klaseng Christmas lights kasi nga nakaka-apekto ito sa ating life and property, no? Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. May giting atlong dalang Marines ing ipadala daking Central Mindanao, partikular na king Sultan Kudarat, bang sumaup, himpamagsugpo king lawless elements. Ining report ng Randy Forastero. Magde-deploy ng panibagong batalyon ng Marines ang Philippine Marine Corps sa Central Command upang makatulong ng AFP sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsugpo sa mga bandidong grupo, partikular na sa Sultan Kudarat Province. Mahigit 300 Marines ang binigyan ng send-off ceremony kaninang umaga sa Captain Salvo Pierre, Sandy Point, Cavite City. Ito ay bahagi ng rotation policy ng Corps upang bigyan ng oportunidad ang ibang Marine Battalion na sumailalim sa retraining at refurbishing. So the retraining involves also the improvement of their capacities, yung mga equipment, para when we return them out into the operational area, they are more capable. Sasailalim ang mga sundalo sa iba't ibang lecture at practical exercises gaya ng military tactics, simulated military planning, live fire maneuvers at iba pa. One, when they are out there in the operational area, ipagpakita nila ang tunay na standards ng Fleet Marine Team natin. We pride our Marines as an example of the finest of soldiery. Tatagal ng 9 na buwan ang pagkasanay ng mga sundalo. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. At yan kay katamong balita, ibating miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Ako Ifrima sa Longga Gloria, Maya Pabeng. Isang seaman na may malalang problema sa paningin ang naoperahan sa tulong ng UNTV Serbisyong Kasambahay at Fatima University Medical Center. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Noong Oktubre, lumapit ang 42 anyos na si Marino Alcala sa programang Serbisyong Kasambahay upang humingi ng tulong sa pagpapagamot sa kanyang mata. Si Mang Marino ay isang seaman at naaksidente sa barko habang nagtatrabaho. Aksidente po ako, nagro-rubing pa ako sa engine room, tapos nasabugan po ng pressure gauge yung aking muka. So natamaan yung left eye ko. Inilapit naman ang kaso ni Mang Marino sa ating partner in public service, ang Fatima University Medical Center. Matapos suriin ni Dr. Vic Santos, isang ophthalmologist and retinal specialist, agad itong isinailalim sa phaco with iris reconstruction procedure. At ito pong nasa harapan niyo po, ito ang estado ng kanyang mata after na operahan na po siya sa Australia. So, ang diagnosis ay corneal laceration. Ito po ay nahiwa nung tumama sa kanya at nagkaroon ho ng tinatawag na iris prolapse, no? Ang ginawa po namin ay tinanggal ho namin yung kumakapal na katarata para makakita siya ng mas maliwanag at tinahi po namin itong iris para more or less magmukhang normal na mata. Makalipas ang isang buwang gamutan at check-up, halos balik na sa normal ang paningin ni Mang Marino. Before the second surgery, his visual acuity was 3/200. After the surgery, nasa 20/50 na po tayo. Sobra naman ang tuwa at pasasalamat ni Mang Marino dahil sa tulong na kanyang natanggap. Kuya Daniel, salamat po sa Serbisyong Kasambahay. Nagpapasalamat po ako sa team ni Dr. Vic Santos sa Ophthalmologist Department sa Fatima University Medical Center. Kung luluwin po, sabi ni Doc Vic ay pwede na po ako, baka by December pwede na ako mag-fit to work. Leslie Longbowen para sa Serbisyong Kasambahay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan.
Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.